Bago natin simulan ng video na to, shoutout muna kay Ate Marie Machenso Yabut sa nagsuggest sa content natin ngayon. Pati doon sa katrabaho ko na si Nino Paulo Concepcion at sa dati naming OJT na si Mark Kenneth Gregorio. Mabuhay kayong lahat hanggat gusto nyo. Welcome back sa channel natin. At kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mong makapulot ng mga ideas, mag-subscribe ka na at pindutin mo yung notification bell para sa mga bagong uploads ay updated ka. Ayos. Ngayon, ang video natin to, pag-uusapan natin yung tester kung tawagin. Pero ang ano talaga nito, multimeter ang tawag dito. May dalawang klase. May isang analog, meron isang digital. Kaya lang di natin pag-usapan tong analog kasi sira na siya. Pag-usapan natin ngayon tong aking digital na multimeter o tester. Bakit ba magandang merong tester sa bahay? Kung may tester ka na magagamit sa bahay, marami ka nang magagawa o mato-troubleshoot na problema, lalo na sa mga appliances. Halimbawa na lang sa electric pan. Kung meron ka nitong tester, pwede ka na mag-troubleshoot. Halimbawa nga yun sa electric pan. Halimbawa hindi siya gumagana, may step by step kang gagawin para malaman mo kung ano yung problema. Simulan natin dito sa mga symbol na to. Itong B, 4 volts. Tapos meron niyang mga symbol na sa voltage kasi meron dalawang klase. May isang DC o direct current, meron isang AC o alternating current. Meron din tayo dito sa kabila. Kikita nyo, ang tawag dyan, ohms. Pang test natin ng resistance. Ang tawag dito, pang test naman to ng diode. Ito naman, pang test ng continuity. Itong nasa dulo, pang test ng capacitance para sa capacitor. Ito, pang test natin sa frequency. Itong dulo, milliampere. Ginagamit naman to pang test ng load. Pero pang maliitan lang to. Milli. Kasi ang ginagamit sa matataas na load, ginagamit na pang test doon, clamp meter na. Disclaimer lang, hindi ako eksperto dito pero merong konting kaalaman na pwede ko i-share sa inyo. Bali kasi ang trabaho ko sa company, technician. Pagka merong mga nasisirang machine, isa kami sa mga unang nagche-check para malaman kung anong problema. Kami rin yung gagawa kung kaya namin. So isahin natin to. Ngayon naka-off siya. Pag pinunta niya sa volts, meron kayong makikitang symbol. Yan ang symbol ng DC. DC volts. Ano-ano ba yung tinetest niyan? Pwede kayong mag-test ng sa battery, sa power supply na DC. Ipakita ko sa inyo. Bali yan, naka-off siya. Ipunta natin sa voltage o volts. Tapos makikita nyo, may symbol dyan na DC o direct current. I-check natin yung mga battery natin. Tsaka ito, meron akong power supply ng laptop. Tignan natin kung paano natin i-check. Itong AA na battery, kasi kalimitan, ang negative niyan, ito kasing DC may polarity, may positive tsaka negative. Pag chinek nyo yan, yung negative, lagi yan dun sa flat. Dito, ito yung positive. Ayan, makikita nyo. Meron siyang nakalagay na positive. Ang nakalagay sa kanya 1.2 volts. Check natin.
Yan. 1.299. Ayos yan. Tapos ito rin, malaking battery. Class D. 1.5 volts. Tingnan natin. Negative. Ayan, nakalagay positive ulit. 1.5. Okay din to. Tapos meron ako isa pa, battery ng vape. Nakalagay sa kanya 3.7. Walang nakalagay, ayun, meron din positive. Basta ang DC, meron siyang polarity na negative positive. Yan, 4.17. 4.17. Ayos lang yan, mas mataas. Meron kasi mga tolerance yan. Merong pwedeng mababa siya ng konti. Pwede rin mataas ng konti. Itong power supply na to para sa laptop, tingnan natin. Kasi yung chinek natin, ano yon, battery. Ito power supply. Kung makikita nyo, meron ditong nakalagay 19 volts. Output nitong power supply 19 volts. Tapos dito sa drawing niya, makikita nyo, yung negative, makikita nyo, yung negative, ayun yung nandito sa labas. Ito, itong metal na to. Tapos doon sa positive, sana, ayan, yung positive nandun sa loob. Ayun. Ayun, may bilog sa loob, tapos nakatutok sa kanya yung positive. Ibig sabihin, yung positive dito, itong butas na to, suksukan natin. Halimbawa, hindi nagana yung charger dun sa laptop nyo. Tapos, hindi kayo sigurado kung may problema ba yung laptop nyo o yung charger lang. Pwede nyo i-check. Kung may tester kayo, pwede nyo i-check. Yan. Doon nga sa drawing, ang nakalagay, ang positive, ito nga sa labas na to. Ang positive, itong nasa loob, nasa butas. Tapos, ang negative, ito nga sa labas. Kita nyo, 19.44 volts. Ibig sabihin, walang problema yung charger, walang problema yung power supply ng laptop. Ayos. Tapos, may makikita kayong isa pang symbol. Ayan, magbabago yan. Pag pinindot natin itong select, ayan, ayan ang symbol ng AC o alternating current. Ano bang ano bang pwede natin i-check dyan? Pwede natin i-check dyan yung mga outlet. Pwede rin sa ilaw. Basta ang household kasi na ginagamit natin 220 volts. Kalimitan 220 volts ang ginagamit natin dito sa Pilipinas yon. Kasi doon sa ibang bansa meron iba-iba. Guys, sa Japan, alam ko 100 volts lang yata sila, 110 volts ganun. Sa ibang bansa naman meron 200 volts lang. May 210, may 240, iba-iba. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang supply natin na kuryente 220 volts. Tapos kalimitan yung mga appliances natin 220 volts din. Yung mga sinaunang appliances dati, kung mapapansin nyo, ginagamitan pa sila ng transformer. Kung may nakikita kayo dati, yung mga malalaki, mabibigat na kulay itim, yun yung ginagamit para yung voltahe mapababa. Kasi yung mga appliances na ginagamit natin dati, kagaya nga kung galing siya sa Japan, ang ginagawa sa Japan, kasi nga 100 volts lang sila o 110 volts, yung appliances nila puro 100 volts o 110 volts lang ang ginagamit. Pero dati yon. Ngayon, ang ginagamit na auto range na. Pwede mo siyang isaksak sa 100 to 240 volts.
Katulad nga nito, yung sa power supply. Ayan, 100 to 240 volts. Dati, pag sinaksak mo yung gamit na appliances sa Japan, sinaksak mo dito sa Pilipinas, pumuputok. Kasi nga, ang ano natin, 220 volts. Ba't ba kailangan natin i-check? Halimbawa nga, yung electric pan nyo hindi gumagana. Pwede nyo i-check kung meron bang kuryente dun sa outlet nyo. Ito yung outlet. Saksak natin. Siguraduhin nyo nasa AC siya. Yan, nasa AC. Tapos, check natin yung outlet. Ayan, 231 volts. Ayan, okay lang yan. Yung sinasabi nating 220 volts, sinasabi nating 220 volts yung supply natin sa Pilipinas. Hindi stable na 220 lang yon. Minsan bumababa siya, minsan naman tumataas. Pag maraming gumagamit, bababa siya. Pagka kukunti gumagamit, pwede siyang mas mataas ng konti. Ayun, malalaman nyo, halimbawa, hindi gumana yung electric fan. Chinek nyo yung voltahe sa outlet. Ibig sabihin, okay naman yung outlet, baka may ibang problema yung electric fan. Okay, yung AC, okay na tayo. Bali, dito naman tayo sa resistance o dito sa ohms. Ayan yung ohms. Kita nyo dyan. Ito nga palang OL, ibig sabihin yan, open loop. Ibig sabihin, walang magkadikit sa kanya. Yung test probe natin. Ayan. Open loop yan. Ibig sabihin, walang tinetest, kaya open lang siya. OL. Tapos, check natin. Ito yung resistor. Ito yung, bali ito kasi, tingnan mo, maraming components. Electronics components. Itong tester, malimit din ginagamit ng mga nagagawa o nagre-repair ng electronics na appliances. Kagaya ng TV, radyo. Ayan. Ito yung resistor. Itong resistor, meron tong color coding. May color coding yan. Depende do sa mariread nyo dito kung tama yung color coding. Bali, hindi ko na kasi memorize yung color coding niya. Pwede kong ilalagay ko na lang dyan sa screen yung color coding. Dapat kung ano yung na-read nyo, yun din yung katumbas ng color coding na ipapakita ko sa inyo. Yan, 215 kilo ohms. Ayun yung pag-check. Tapos yung resistance, kasi hindi naman ako electronics talaga. Ginagamit namin yan isa sa motor, isa winding ng motor. Malalaman namin kung sira na yung motor, depende doon sa mariread namin na resistance ng mga winding. Tapos, sunod na natin yung sa diode. Ngayon, dito naman tayo sa diode. Ito yung kasunod niya, yung diode. Select nyo lang to ulit. Makikita yung symbol doon ng diode. Pwede na tayo mag-check ng diode. Itong mga to, diode to. Kasi yung diode, parang one way lang yung voltahe na dadaan sa kanya, hindi siya pwedeng bumalik. Kumbaga, yung voltahe na lumagpas dito, hindi siya pwedeng bumalik doon. Kaya pag test natin, pag nilagyan natin yung test probe dito, may makikita kayong value. Yan, nag-OL siya. Dapat yung kabila, hindi mag-OL. Yan. Ibig sabihin, goods pa yung ating diode. Ito naman isa. Meron siyang value. Pag binaliktad natin, dapat mag-OL siya.
Yan, goods pa yan. Yan, goods pa yan. Itong isa, pag binaliktad, okay pa rin siya. Ayan ang pag-test ng diode. Basta ayan kasi, ang nakalinya kasi dyan, mga electronics, yung mga nagre-repair nga ng TV, ng radyo, DVD, amplifier, ayan, sila yan nagamit nyan. Tapos, malimit din natin gamitin dito sa bahay, itong, yung parang may buzzer yan. Pag sinelect nyo yan, yan, continuity naman ang tinetest niyan. Natunog to. Sabihin sa continuity, sa root word na continuous o tuloy-tuloy, tuloy-tuloy siya, walang putol. Ano bang pwedeng i-test? Halimbawa, yun nga yung sa electric pan natin na sinaksak nyo, hindi gumana, okay yung voltahe. Check nyo yung wire, yung pinagsaksak nyo, check nyo yung dulo to dulo. Dapat continuous yung wire, walang putol. Yun ang i-check natin ngayon dito sa continuity. Halimbawa, ito yung plug nyo ng electric pan. Ito yung pinagsaksak natin. Tapos ito yung dalawang to nakakabit dun sa electric fan. Check natin ngayon ng continuity kung walang putol yung wire. Halimbawa, okay yung outlet, may kuryente. Check natin. Naka-continuity tayo ngayon. Ayan, kita nyo. Yung parang buzzer. Ayan, natunog. Pag chinek nyo, isang linya, dapat doon sa kabilang dulo niya tutunog kasi buo. Check natin yung kabila, hindi tumunog. Tapos i-check natin tong isa. Tapos ito tumunog, ito wala. Tapos i-check ulit natin tong isa, walang tunog. Ito wala ring tunog. Sabihin may putol sa kanila. Malalaman mo yan kung alin ang putol, yun nga, pag hindi tumunog. Ang kapares nito, itong isang to. Tapos ito, ang kapares dapat nito, itong gray. Yan, hindi siya natunog. Pag hindi siya tumutunog, ibig sabihin may putol. I-check nyo ngayon yun. Isang haba nyo i-check yan. Baka kasi merong putol. Kalimitan kasi yung hinangat-ngat ng daga. Makikita nyo, dito pala merong putol. Kaya pala hindi natunog. Pwedeng yun ang dahilan kaya hindi maandar yung electric fan. Pwede nyo siyang putulin, tapos ikabit nyo ulit sa electric fan. Pero bago nyo ikabit, check nyo muna ulit kung okay yung wire. Kung hindi na siya putol, check nyo ulit. Dapat parehas na siyang meron. Ito yung isa. Narinig nyo, tumunog. Lipat natin sa kabila. Tumunog din. Dapat dito sa kabila hindi siya tutunog. Kasi pag tumunog yan, ibig sabihin shorted naman siya. Parang ganito. Magkadikit. Kahit saan siya natunog. Hindi rin pwedeng ganun. Dapat continue siya sa isang linya lang. Ito, pag dikit sa kabila, hindi. Pag dilipat nyo rito, meron. Dito sa kabila, hindi. Ayun ang pag-check ng continuity.
Tapos, meron pa tayong isa. Itong pang-test ng capacitor. Select ulit natin. Kita nyo naman dito. Nano farad. Itong F farad yan. Meron tayo ditong capacitor. Ito galing sa electric fan to. Ito hindi ko alam kung saan galing. Pero makikita nyo mataas. 15 microfarad. Pag nag-check kayo ang capacitor kasi nag-store siya ng power, nag-store siya ng voltage. Ano nyo muna siya, i-short nyo muna para mawala yung natitirang voltahe na nasa loob niyan. Pero ito kasi matagal na to na hindi ginamit, kaya na-discharge na yung voltahe na nasa loob niyan. Check natin to. Kung makikita nyo dyan, 1.5 microfarad. May polarity rin siya. Sundan nyo lang yung kulay, pula. Lagay sa pula. Tapos itim sa itim. Kalagay dyan, 1.3 microfarad. Okay pa to. Pwede pa itong gamitin sa electric fan. Itong isa. Check natin. Pagka gantong hindi nyo alam kung alin ang positive negative, okay lang kasi yung atin na digital. Kita nyo naman dito kung ano yung value nya. Ayan o, 0.791 microfarad. Tapos nandito 15 microfarad. Ibig sabihin sira na to. Ayos. Ngayon kung ito kasi starting capacitor to. Ngayon kung yung electric pan nyo hindi pa rin gumana, hindi pa rin gumana, check nyo yung outlet nyo, okay yung outlet, may voltahe, tapos yung wire nagawa nyo, nakita nyo okay naman yung linya. Check nyo yung capacitor kasi malimit na nasisira sa electric fan yung capacitor. Kapag chinek nyo medyo mababa na siya, halimbawa yung 1.5 microfarad na check nyo, nasa 7 na lang siya, o kaya 8, pwedeng sira na yun, palitan nyo. Ngayon kung hindi pa rin siya gumana, pwedeng may ibang component siyang sira. Pwedeng sira yung switch nyo, pwedeng sira yung winding, pwedeng may problema sa bushing. Talakayin natin sa ibang video kung paano i-check isa-isa yon. Tapos meron pang natitira dito. Itong frequency. Check natin ang frequency. Ano ba yon? Dito sa Pilipinas ulit, ang frequency natin 60 Hz. Sa ibang bansa, kagaya ng sa Japan, meron siyang alam ko 50 Hz lang sila, pero merong ibang bansa 60. Basta ganun lang, kalimitan 50 Hz o kaya 60 Hz. Yung mga appliances ngayon na mga bago, auto range na rin siya, pwede nyo siyang gamitin sa 60 Hz o kaya sa 50 Hz. Pero nung mga sinuunang appliances, nang naka-indicate dun sa nameplate ng appliances nyo, kung 50 Hz lang siya, hindi nyo siya pwedeng gamitin sa 60 Hz. Kasi masisira. Hindi nyo masisira agad. Yung lifespan niya liliit. Pero kung 60 Hz yung appliances mo, saksak mo siya sa 50 Hz, tingin ko okay lang naman. Pero hindi ganun ka-efficient yung takbo. Kasi yun yung frequency kalimitan ginagamit sa motor, mga motor. Tapos kung i-check nyo, yun nga yung sa frequency. Tingnan natin kung anong frequency yung nalabas doon sa outlet natin. Kung totoo nga bang 60 Hz. Sasaksak ko ulit. Nakaset siya sa Hertz.
Tapos makikita niyo doon hertz. Hindi na pipindot yung range kasi auto range na siya. Sa Pilipinas, 60 Hz. Ayan. Totoo siya, 60 Hz. Pero sa industrial, meron kaming tinatawag na ginagamit, BFD, Variable Frequency Drive. Nababago niya yung frequency, depende dun sa kung anong application na dapat mong gamitin. Pwede mo siyang iset ng 30 Hz hanggang 60 Hz. Basta depende dun sa gusto nyong ikot ng motor. Kasi yun yung nagpapabagal dun sa motor, lalo na sa mga 3-phase na motor. Yun yung ginagamit na para mabago yung frequency. Ayun. Tapos meron pa ditong natitira. Hindi na natin to tatalakayin. Ayan kasi yung load yan ng load ng components na halimbawa yung mga sa ilaw, mga DC volts na ilaw. Mache-check nyo yan dyan. Naka-series. Pero kasi sa amin, sa industrial, ang ginagamit namin, ito kasi milliampere. Pero sa sa AC, matataas na amperahe yan. Ang ginagamit namin diyan, clamp meter. Bali yun, dito lang muna tayo. Kung naguluhan ka doon sa video, ayos lang yan, panoorin mo ulit. Kung gusto mo yung video, medyo magulo lang ng konti, i-like mo na. Tapos, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat sa time. Sana naintindihan nyo. Please subscribe.